Maingay ang Maynila, busina, TV sa kapitbahay, tahol ng aso sa labas, mga bata naglalaro sa eskinita. Pero sa loob ng maliit na apartment ni Mariel, tahimik. Pagod siyang umupo sa sofa matapos ang mahabang shift sa BPO. Habang sa kapilang dulo ng sala, nakaupo ang 5 taong gulang niyang anak na si Teo, hawak ang tablet. Nanonood ka na naman? Nahangiti niyang tanong habang naghuhubad ng sapatos. Opo, Mami. Hindi na niya gaanong pinansin. Normal lang naman. YouTube Kids, cartoons, nursery rhymes, mga videos na pambata. Gano'n naman halos lahat ng bata ngayon. Habang nagluluto siya ng pansit canton sa maliit nilang kusina, narinig niya ang paulit-ulit na sound effects mula sa tablet. Tawa, sigaw, boing, clap, iyak, paulit-ulit. Minsan, napapailing na lang siya. Ang iingi talaga ng cartoons ngayon. Pero biglang napansin niya, tahimik si Teo. Masyadong tahimik. Karaniwan kasi, kapag nanonood ito, sumasabay sa kanta. Tumatawa, nagsasalita mag-isa. Pero ngayon, wala. Lumabas siya ng kusina. At doon niya nakita, nakatitig lang si Teo sa screen, hindi kumukurap, parang tulala. Teo? Hindi sumagot. Tumapit siya, at doon niya una nakita ang video. Si Elsa. Si Spider-Man. Cartoon. Pero, may kakaiba. May umiiyak. May syringe. May cartoon blood. May exaggerated na sigawan. Para may sinasaktan. Napakunot noo si Mariel. Ano yung pinapanood mo? Napalingon si Teo. Funny video po. Pero hindi siya natawa. May mali. Masyadong mali. Biglang sa video, si Spider-Man tumatawa habang umiyak si Elsa. May malahas na tunog ng drill. Injection. May sumisigaw. Doon niya kinuha ang tablet. Tama na muna. Mami! Bukas ulit. Nagtampo si Teo, pero hindi na niya iyon pinansin. Akala niya, weird lang ang cartoon. Hindi niya alam, isa na pala yon sa millennium videos na magiging dahilan ng panik ng mga magulang sa buong mundo. Kinabukasan, normal ulit. Umasok si Teo sa preschool. Pumasok si Maria sa trabaho. Bandang 12:00 ng tanghali, nag-ring ang phone niya. Teacher ni Teo. Hello po, Miss Mariel? Yes po. May gusto lang po sana kaming itanong. Napakunot noo siya. Bakit po? Nahimik sandali. May napapanood po ba si Teo online lately? Nanlamig siya. Bakit po? Huminga ng malalim ang teacher. Kasi po kanina, habang nagdo-drawing activity kami, gumuhit po siya ng umiiyak na cartoon character. Nahimik si Mariel. May syringe po. Tapos paulit-ulit niyang sinasabi. Funny daw kapag nasasaktan. Para may pumikat sa dibdib niya. Biglang pumalik sa isip niya yung video kagabi, yung iyakan, yung injections, yung weird na tawa. Baka po may napapanood lang online, sabi ng teacher. Concern lang po kami. Hindi agad nakasagot si Mariel. Pag-uwi niya, agad niya kinuha ang tablet ni Teo. Binuksan niya ang history at doon, unti-unti siyang nanlamig. Elsa, Spider-Man, Baby. Funny dentist cartoon. Pregnant Elsa. Spider-Man crying. Milyon-milyong views. Millions. Sunod-sunod niyang pinindot ang videos. At habang tumatagal, mas nagiging disturbing. May fake blood, may kidnapping, may injections, may umiiyak na cartoon characters, may exaggerated violence. Pero makakulay, maingay, at mukhang pambata. Anong klaseng videos to? Biglang may autoplay, isang Mickey Mouse video. Nasa ospital si Mickey.
Tapos biglang, may tumawa, hindi cartoon laugh, tao, mahina, mabagal, nakakakilabot. Agad niyang pinalay ang tablet. At unang beses, kinabahan siya. Hindi dahil horror, hindi dahil ilang bata pa kaya ang nanonood nito ngayon. Kinagabihan, hindi siya mapakali. Habang tulog si Teo, nakaupo siya sa sofa. Laptop sa harap, nag-search siya. Weird YouTube Kids videos. Enter. At doon, pumukas ang rabbit hole, mga forums, mga Reddit posts, mga Facebook groups ng parents, at pare-pareho ang sinasabi. Anak ko nagkaroon ng nightmares, bigla naging aggressive, takot na matulog, addicted sa weird cartoons. At doon niya una nabasa ang salitang, Elsa Gate. Napakunot na siya. Ano to? Click. At doon nagsimula ang totoong takot. Mga screenshots, mga thumbnails, Elsa, Spider-Man, Peppa Pig, Mickey Mouse. Pero may kidnapping, may injections, may violence, may disturbing situations. May mga bagay na hindi dapat pinapanood ng mga bata. At ang pinakamasama, maraming videos ang nasa YouTube Kids mismo. Platform na supposedly safe. Nanlamig si Mariel. May nabasa siyang isang comment. The videos are designed to trap children's attention. Design. Hindi aksidente. Hindi random. Para may gumagawa nito intentionally. Habang mas nagbabasa siya, mas sumalala. May mga channels na 12-12 uploads kada araw, para parehong styles, para parehong thumbnails, para parehong chaos, pero milyon ang views. Paano nangyari to? Bigla may lumabas na documentary clip. Dating content moderator. The algorithm rewards watch time. Tahimik si Mariel. If children keeps watching, the system keeps recommending. Napalunok siya. Ibig sabihin, habang mas weird, mas nakakahook, mas lalong kumakalat, hindi dahil gusto ng mga magulang, kundi dahil gusto ng algorithm. At doon niya na-realize, hindi mo kailangang hanapin ang mga videos na ito, hahanapin ka nila. Pagkalipas ng mga araw, mas napapansin ni Mariel ang pagbabago ng anak niya. Dati, mahilig si Teo sa laruan, sa blocks, sa dinosaurs, sa pagdodrawing. Pero ngayon, tablet na lang. Pagkagising, tablet. Habang kumakain, tablet. Bago matulog, tablet. At kapag kinukuha iyon, nagagalit siya. Matinding galit. Teo! Napaatras si Mariel. Hindi niya kilala ang tingin ng anak niya. Parang naiinis talaga. Anak! Humihingal ang bata. Namumula ang muka. Alik mo! Mas mababa ang boses, mas seryoso. Please! Kontiyanting binalik ni Mariel ang tablet at agad kumalma si Teo. Tahimik ulit. Parang walang nangyari. Nanlamig si Mariel. Hindi normal iyon. Kinagabihan na kising siya. Madilim ang sala. Pero may ilaw. Mahinang asul na ilaw. Mula sa tablet. Napabangon siya. Teo? Walang sagot. Lumabas siya ng kwarto. At doon niya nakita nakaupo ang anak niya sa sofa. Mag-isa. Nanonood. 2:00 ng madaling araw. Teo! Nagulat ang bata. Mami! Ano ginagawa mo dito? Tahimik lang ito. Tinitigan niya ang screen. At doon, mas lumala ang kaba niya. Hindi na pang cartoons. May mascot costume. May clown. May bata umiiyak. Mas distorted na boses. At paulit-ulit lang ang sigawan. Paulit-ulit. 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 Parang designed para hindi ka makaalis. Biglang natawa si Teo. Mahinda. Hindi normal na tawa. Parang pilit. Ano nakakatawa? Tumingin si Teo sa screen. Yung clown po. Nanlamig siya. Kinuha niya agad ang tablet. Pinatay. No more tablet. Mommy! No more. Nagsimulang umiyak si Teo. Pero hindi normal na iyak. Galit. Parang withdrawal.
At doon unang natakot si Mariel, hindi sa videos, kundi sa epekto nito. Kinabukasan, kinausap niya ang ibang magulang sa school. At doon niya nalaman, hindi lang pala sila. Yung anak ko rin, sabi ng isang nanay, bigla na lang sobra addicted sa weird cartoons. Yung pamangkin ko, sabi ng isa, umiiyak kapag pinapatay YouTube. May napapanood siyang Spider-Man na nananakit. Tahimik si Mariel. Habang mas marami siya naririnig, mas lumalala ang pakaramdam niya. Kasi hindi ito simpleng weird content lang. Para may ginagawa ito sa atensyon ng bata. Parang inaagaw. Parang nilalakang utak. Paulit-ulit. Makukulay. Maingay. Mabilis ang cuts. Parang hindi ka pinapahinga mag-isip. At ang tablet, mga bata hindi pa marunong mag-distinguish ng tama at mali. Pag-uwi niya, sinubukan niyang panoorin ng buo ang isa sa mga videos mag-isa. Habang tulog si Teo, nagsimula ito sa normal, makukulay, masayang music, pero habang tumatagal, parang lumalala. Mas mabilis ang cuts, mas malakas ang tunog, paulit-ulit ang iyakan, paulit-ulit ang sigawan, paulit-ulit ang weird expressions, parang overload. At habang pinapanood niya, napansin niya, hindi ito parang totoong cartoon. Parang AI, bago pa maging uso ang AI. Parang walang kwento, walang logic. Sunod lang na bagay na nakakakuha ng atensyon. Biglang may umiyak, biglang may tumatawa, biglang may injection, biglang may explosion sound. At sa dulo, biglang may isang frame. Napakabilis, halos hindi mapansin. Isang totoong mukha, nakatingin diretso sa camera, ngumingiti. Agad niyang pinos, bumilis tibok ng puso niya. Rewind, play, nawala. Anong? Rewind ulit, wala na. Para hindi niya nakita, pero sigurado siya. May totoong mukha, hindi cartoon, tao. Agad niyang pinatay ang laptop, tahimik ang apartment. Pero ngayon, parang iba na ang pakaramdam. Parang may mali talaga. Kinabukasan sa trabaho, hindi siya makafocus. Hanggang sa nilapitan na siya ng kanyang kaibigan na si Denise. Uy, okay ka lang? Tahimik si Mariel. Denise, narinig mo na ba yung Chris sa Kate? Bigla nagbagong mukha ni Denise. Wait, yung creepy YouTube videos? Tumango si Mariel. Tahimik si Denise sandali. Pagkatapos, mahina siya nagsalita. Inanggal ko YouTube sa anak ko dahil dyan. Nalamig si Mariel. Ganun kalala, huminga si Denise. Isang gabi, nagising anak ko umiiyak. Sabi niya, takot daw siya kay Mickey Mouse. Napakunot na si Mariel. Bakit? Kasi, nakit daw. Tapos, no chinek ko history. Napakapit si Denise. Puro weird videos. Parang bumigat lalo dibdib ni Mariel. Kasi ngayon, totoo na talaga. Hindi isolated case, hindi imagination, hindi simpleng internet drama. May totoong bata na apektuhan at milyon ang nanonood. Kinagabihan, nagdesisyon si Mariel, tinanggal niya lahat ng apps, YouTube, YouTube Kids, browser access, lahat. At unang gabi, sobrang hirap. Nagwawala si Teo. Tablet! Teo, tama na. Kibalik mo! Umiiyak ang bata, humahagolgol, para may inaagaw, hanggang sa mapagod ito at tuluyang makatulog. Habang si Mariel nakaupo lang sa sahig, tahimik, pagod, at doon niya naisip, ilang bata pa kaya ngayon ang may hawak ng tablet habang pinapanood ang mga videos na hindi dapat nila makita. Hindi na makatulog si Mariel, katapikit niya, naalala niya yung videos, yung paulit-ulit na iyak, yung mabilis na tunog, yung mukha na parang suniyit sa frame, at higit sa lahat, yung tanong, sino ang gumagawa nito? Kasi habang mas iniisip niya, mas nakakatakot dahil walang multo, walang sumpa, walang demonyo, mga tao lang. At pahayo ng pinakamasama. Bandang 11:00 ng gabi, nakaupo siya sa harap ng laptop, coffee sa tabi, tahimik ang apartment. Nag-search siya, who created Elsa Kate videos? At doon,
Unti-unti niya nakita ang mas madilim na parte ng internet, content farms, hindi studio, hindi totoong animators, hindi TV companies, kundi maliliit na groups. Minsan, iisang tao lang na gumagawa ng 12 videos araw-araw, mabilis, mura, paulit-ulit, walang quality, walang kwento, basta may views. At ang sekreto? Characters na kilala ng mga bata. Elsa, Spider-Man, Mickey Mouse, Peppa Pig, Hulk, Joker, kahit walang permiso, basta recognizable. Para kapag nakita ng bata, ikiklik agad. At kapag naklik, para na sila. Ads, views, revenue, paulit-ulit parang factory, parang machine, hindi art, hindi entertainment. Just attention harvesting. Habang nagbabasa si Mariel, may nakita siyang leaked interview ng dating content creator. Hindi namin iniisip kung maganda yung video. Tahimik si Mariel. We only cared if children kept watching. Nanlamig siya. We studied what makes kids not to click away. Paulit-ulit niya binasa iyon. Not click away. Ibig sabihin, hindi importante kung educational, hindi importante kung healthy. Ang mahalaga, nakatingin ang bata sa screen, kahit ano pang ipakita mo. At doon niya mas naintindihan, bakit sobrang chaotic ng videos, bakit walang sense. Kasi hindi sila ginawa para maintindihan, ginawa sila para makahook. Parang junk food ng utak, mabilis, mahulay, maingay, paulit-ulit, at ang batang utak, sobrang vulnerable doon. Biglang may isa pa siyang nabasa. The algorithm amplified everything. Napatingin siya sa screen. Algorithm, hindi tao mismo ang napapakita ng videos. System. Kapag marami nanonood, itutulak palalo. Kapag matagal manood ang bata, mas i-recommend. Kapag hindi nag-skip, mas lalong lalabas. At dahil ang bata, mahilig sa repetition, natuto ang system. More noise equals more watch time. More weirdness equals more engagement. More chaos equals more profit. At doon, nagsimulang kumalat ang Elsa Kit. Parang virus. Hindi mo kailangang hanapin. Bigla na lang susulpot. Minsan, pagkatapos ng nursery rhyme. Minsan, autoplay. Minsan, suggested videos. At dahil mukhang pambata, hindi agad mapapansin na magulang hanggang sa sobrang lalim na. Napaatras si Mariel sa upuan. Kasi ngayon, mas malinaw na. Hindi aksidente. May kumikita. May intentionally gumagawa nito. At milyon ang kinikita ng ilan. Bigla may nabasa siyang article tungkol sa isang warehouse sa ibang bansa. 12 computers, auto-generated thumbnails, mura at mabilis na animation, paulit-ulit na scripts. At isa empleyado ang nagsabi, hindi namin alam bakit gusto ng bata. Basta gumagana. Para may kumurot sa sikmura niya. Basta gumagana. Ganon lang. Parang walang konsensya. Parang experiments. At ang subjects, mga bata. Napatingin siya kay Theo. Tulog. Tahimik. Mahigpit yakap ang stuffed toy. At doon, mas lalo siyang kinabahan. Kasi ilang oras na kaya napanood nito bago niya napansin. Ilang gabi, ilang videos, at ilang milyon tong bata ang exposed dito. Biglang tumunog ang laptop notification, automatic recommendation, disturbing kids videos explained. Pinanood niya. Isang dating moderator ang nagsasalita. Pagod ang mukha, parang dramatized. At first, sabi nito, akala namin were jokes lang, pero habang tumatagal, lumalala. May videos daw tungkol sa self-harm, fear conditioning, violence, fake medical procedures, pregnancy fetish content disguised as cartoons, at minsan, bilis ng disturbing frames na hindi napapansin ng adult, pero sapat para ma-process ng utak ng bata. Agad pinatay ni Mariel ang video. Hindi niya kinaya. Kasi, ngayon, hindi na ito simpleng internet mystery. Hindi na creepy lang. Mas malala. Kasi, totoong tao ang gumawa. Totoong tao ang nag-upload. Totoong tao ang kumita.
habang totoong bata ang naapektuhan. At doon niya naisip, mas nakakatakot talaga ang totoong tao kaysa multo. Kasi ang multo, baka takutin ka lang. Pero ang tao, kayang pagsamantalahan kahit isip ng bata, para lang sa views. Kinabukasan, mas tahimik si Teo. Pero minsan, napapansin ni Mariel, tila itong tumitigil, nakatingin sa kawalan. Parang may iniisip. Anak, napalingon naman. Okay ka lang? Tumango ito. Pero minsan, may sinasabi siyang kakaiba. Mommy, ano? Bakit po lagi siya umiiyak sa videos? Nalamig si Mariel. Sino? Yung cartoons. Tahimik siya. Hindi ko alam, anak. Tumingin si Teo sa kanya. Campaign po ba sila? Para may dumanggan sa dibdib niya. Kasi bata ayon. At hindi dapat iyon ang iniisip ng 5 taong gulang. At habang lumilipas ang gabi, mas lumalaki ang tanong sa isip ni Mariel. Kung ganito kalala ang nahanap nila noon, ano pa kaya ang nasa internet ngayon na hindi pa natin napapansin?